Sa Australia, may isang babaeng nasa top richest women ng bansa. Pero ang mas nakakabilib, may dugong Pilipino siya. Ito ang kwento ni Melanie Perkins, ang CEO ng Canva. Nung 19 years old pa lang siya, nagtuturo na siya ng design. At doon niya napansin ang isang malaking issue. Sobrang hirap gamitin ng design software. Hindi dahil bobo ang estudyante, kundi dahil hindi ginawa para sa normal na tao. Doon pumasok ang idea niya, paano kung may design tool na kahit sino kayang gamitin? Simple, accessible, at para sa lahat. Pero eto ang problema, hindi siya programmer. Hindi rin siya business expert at wala siyang malaking kapital. Kaya ginawa niya ang pinaka-risky na hakbang. Humingi siya ng tiwala sa investors. 1, 2, 10, hanggang mahigit 100 beses siyang tinanggihan, pero hindi siya tumigil. Hanggang sa makilala niya ang isang tech expert at doon nagsimulang magbukas ang mga pinto. Noong 2013, isinilang ang Canva. At alam mo kung bakit ito pumatok. Dahil inintindi nito ang tao, hindi lang ang technology. Sa unang taon pa lang, 750,000 users agad ang gumamit. Ngayon, mahigit 185 million users na sa buong mundo. Pero ang pinaka nakaka-inspire na parte ng kwento niya, hindi yung yaman, kundi yung desisyon niya. Ibinuhos niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa Canva Foundation para tumulong sa mahihirap at magdala ng pag-asa. Para kay Melanie, ang totoong tagumpay ay hindi kung gaano kalaki ang kinita mo, kundi kung gaano karaming buhay ang nabago mo.